That was I'll Be There by Charissa Pampenko. Good morning mga kabarangay. And of course, it's another Tuesday. Happy Tuesday tayo ngayon. Siyempre, good vibes na tayo ng Potpot and Friends Kaya ituloy-tuloy na natin mga kabarangay. Kasama niyo po ang inyong mahal na mama. Ako po si Mama L. Para sa programang Radyo Nobela. Radyo Nobela. Isa na namang tampok na istorya ang ating pagsasama-samahan ngayong araw na ito kasama ang ating kabarangay na si Ira. At syempre mga kabarangay, nakapost yan sa Facebook page ni Mama El, ang Mama El Space Lucena at ang Barangay Alas 91.1 Lucena. Sabay-sabay po nating tunghayan na ang kwento ng pagkakaibigan at pag-ibig ng ating kabarangay na si Ira. Maramot daw ang kalayaan sa isang relasyon na hindi dapat sinisimulan. Kapag ipinilit natin, may mga taong masasaktan at maaaring sa huli ay mauwi ito sa matinding kalungkutan. Ikaw kabarangay, ano ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa mo sa tao na itinuring ka bilang isang kaibigan? Sabay-sabay po nating tunghayan ang ating tampok na istorya ngayon na pinamagatan sabay dito sa programa Radyo Nobela. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Dear Mama L, isang mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat na nakikinig ng inyong programa. Sa totoo lang po, hindi ko po alam kung paano ko ipapaliwanag ang sitwasyon ko. Isa po akong single mother. At ang anak ko po ay wala pang 1 taon. Kapag tinatanong po ako ng mga tao kung bakit ako single mom ay hindi ko sila masagot ng diretso. Kung sasabihin ko naman yung totoo ay magmumukha po akong walang kwentang tao. At kung magsisinungaling naman po ako ay mapapagod lang ako dahil paulit-ulit lang yung nangyayari. Kung ano man po yung dahilan ay yun po ang ikikwento ko sa inyo ngayon. Nagsimula po ito 18 months ago. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ira. 34 years old at nagtatrabaho bilang isang creative manager sa isang small-time na local brand ng cosmetics. Maliit lang po yung market namin pero sa nakalipas na 5 taon ay lumago na yung product line namin. Medyo dumami na rin po ang market base namin dahil marami na rin naghahanap ng mga local makeup na mura pero quality naman. At dahil ako lang po ang may hawak ng brand, kasama yung assistant ko ay kami rin ang humahanap ng mga suppliers na gumagawa ng mga tarpaulins at kung ano-ano pang mga collateral namin. Masaya naman kami kahit mabagal. Unti-unti pa rin lumalaki ang negosyo namin. Naisip namin na baka panahon na para i-improve yung logo at packaging namin. At dahil naka-house kami, sa isang maliit na office space ay wala kaming receptionist. Pero meron kaming office assistant na nagpapapasok sa mga guest. Gumagawa ng kape at nag-aayos ng files namin. Siya rin po ang dakilang utusan namin. Kapag gusto naming magpabili ng pagkain at minsan nga, pati mga personal errands namin ay ginagawa na rin niya. Maluwag po kami sa kanya dahil masipag naman siya at wala siyang reklamo. At dahil bata pa siya at masayahin ay tuwang-tuwa siya at tuwang-tuwa din ang mga kliyente namin sa kanya. Tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Dian. At sa tagal naming magkasama sa trabaho ay naging magkaibigan na rin kami kahit papaano.
Alam naming lahat na may boyfriend si Lian na isang graphic artist, si Benedict. Ilang beses na din niya itong ibinida sa amin pero dahil introvert ay hindi ito masyadong sumasama sa amin tuwing nagkakayayaang lumabas. Isang beses ko palang na nakita sa Benedict pero hindi ko pa po siya nakakausap. At dahil wala namang ibang sinasabi si Lian tungkol sa kanya ay doon na lamang kami nag-base sa pagkakadescribe niya sa boyfriend niya. At aminado po ako na nai-impress ako sa mga naririnig ko tungkol kay Benedict. O Lian, kasama mo na pala siya. Miss Era, si Benedict po. Alam ko naman po na kilalang kilala nyo na siya pero pinapakilala ko pa rin. Sus, papakilala mo lang pero parang kilig na kilig ka dyan. Ay, iba talaga pag may boyfriend. Hindi naman po sa kinikilig. Natutuwa lang po ako. Uy, pakilala ka na. Magandang hapon po, Miss Era. Napaka-formal mo naman. Sasabihin ko rin sa'yo yung lagi kong sinasabi kay Lian. Era. Era na lang ang itawag mo sa akin. Huwag mo nang samahan ng Miss nakakatanda. Sabi ko sa'yo ayaw niyang tinatawag na Miss Era. Uulitin ko ba? Huwag na. Basta sa susunod, Era na lang. Ako lang naman to. Pwede bang Tita Era na lang? Pwede. Pero papaluin ko kayong dalawa. Sa fresh kong to, tatawagin nyo lang akong tita. Uy, fresh pa rin naman yung mga tita Parang gusto ko tuloy mapalo. Puro ka talaga kalokohan. Baka kasi madeds ng maaga pag laging seryoso. Ay nako, kung wala ka dito sa office, baka ganyan nga mangyari sa akin. Ganito lang po talaga ako kahit wala sa office. O siya, may gagawin pa po ako. Maiwan ko na kayo dito ha. Okay, thank you. Bye, babe. Ang sweet nyo naman. Sige na, babe. Balik na po ako sa trabaho ko. Sige, Lian. Anyway, na-brief ka naman na ni Lian, tama? Opo. Okay, good. Medyo marami kasi kaming requirements. And here's the catch. Nung nag-meeting kami kahapon, balak sana namin na pang 2 months lang yung workload mo. Pero biglang nagkaroon ng invitation to be part of an expo. Sa totoo lang, kung gusto naming umabot doon, dapat matapos yung mga design in 2 weeks para mapalitan namin yung packaging ng products. Willing naman kaming ibigay yung cost mo. Tapos magdadagdag na lang kami ng konti para sa rush fee. Talaga? Bago yun Bakit? Madalas ka bang tinatawaran tapos wala pang rush fee? Ganun na nga. Tapos 1 year to pay pa. Well, yung isa kasi naming investor, medyo sikat siya. Kilala rin siya na patas magbayad sa trabaho kaya gusto niya, ganun din kami. At agree naman kami doon. Nakakapanibago to Actually, nabanggit na rin naman sa akin to ni Lian. Pero akala ko nagbibiro lang siya. So ngayon, alam mo nang hindi talaga yun biro. Buti, napapayag ka ni Lian na mag-work dito. Wala namang masama kung susubukan ko rito. Tsaka, mukha kasing hindi lang yung offer niyo yung maganda Ha? Anong ibig mong sabihin? Wala. Tingin ko lang kasi maganda rin kayong katrabaho. Siyempre naman no. Mabait kaya kami rito. Kahit itanong mo pa sa girlfriend mo. Pansin ko nga. Excuse me, may tumatawag sa akin. Sagutin ko lang to ha. Okay ka lang dito? Oo naman. Sagutin mo na yan. Pagkakataon ay nakikita ko na malapitan si Benedict. Sa totoo lang po, Mama El, may kilig akong naramdaman dahil ang gwapo pala niya. Halos kurutin ko na nga noon ang sarili ko habang naglalaro sa isip ko yung mga kapilyahan ko nung pinagmamasdan ko siya. Para kasing ginising niya ang buong katawan ko nung sandaling yon.
hindi ko rin naman inakala na may mararamdaman akong ganun. Lalo na't mas bata siya sa akin ng 3 taon. Mas gusto ko kasi yung mas matanda sa akin. At sa katunayan, yung huling karelasyon ko po ay 10 taon ang agwat ng edad namin. Gwapo rin yon at makisig katulad ni Benedict. Pero sa huli, hindi rin kami nagkaintindihan. Gusto na kasing magpakasal ng karelasyon kong yon. At dahil may pinagdadaanan ng divorce sa US ay ayaw kong maipakasal pa. At halos 2 taon na rin akong single mula nung mag-break kami. Mama El, hindi naman ako sa sobrang conservative nung nag-break kami ng ex ko. Gumawa agad ako ng profile sa mga dating app at paminsan-minsan ay lumalabas-labas din naman ako. May mga pagkakataon pa nga na may iba pang nagaganap bukod sa date. Dahil doon, hindi ko masasabing tagtuyot ako. Kaya ganun na lang yung mga naging epekto sa akin nung makilala ko si Benedict. Lalo na nakausap ko siya ng harapan. Iba lang talaga siya. Tahimik, pero parang bagyo ang lakas ng dating niya. Nung gabing yon ay hindi ako nakatulog dahil sa kanya. Kung ano-ano ang iniisip ko at hindi ko mapigilang ma-excite sa muli naming pagkikita. Pinilit kong isipin si Lian at paulit-ulit kong inaalala sa sarili ko na masaya sila sa relasyon nila. Pero nang gabing yon, hinayaan kong lumipad ang imahinasyon ko sa kung ano ang pwedeng mangyari sa amin ni Benedict sa mga darating na linggo. Salamat sa libreng lunch, Miss Era. Sus, maliit na bagay. Tsaka ayan ka na naman sa pa-Miss Era mo. At dahil dyan, sa susunod, ako naman ang lilibre mo. Naku, kung ililibre kita, sa labas na lang tayo para maiba naman. Pag dito, damang-dama ko pa rin yung stress sa trabaho. Sorry ha, masyado ka na ba naming pinahihirapan? Ha? Hindi ah. Hindi naman ganun yung ibig kong sabihin. Biro lang, naiintindihan naman kita, no? Ay, nga pala, kumusta naman si Benedict para sa inyo? Ibig kong sabihin, okay ba siyang magtrabaho? Okay siyang katrabaho? O ano? Buti na itanong mo yan. Nako, okay na okay. Sana nga matagal pa kaming magkasama. Ha? Ang ibig kong sabihin, sana magtagal pa siya sa trabaho niya dito sa atin. I mean, magaling kasi siya. 'Di ba? Oo naman, kaya nga proud na proud ako sa kanya eh. Kumusta naman siya bilang boyfriend? Di ba siya boring? I mean, masyado kasi siyang tahimik nung pinakilala mo sa akin eh. Sa una lang yung tahimik. Tsaka hindi siya boring na tao. Kaya nga nagtagal kami eh. In fairness, mahusay kang pumili ah. Gwapo siya, matangkad din. Tapos ang liit ko, kaya kailangan pa niyang yumuko kapag ikikiss niya ako. Mas bagay siguro kayo kung magkasing tangkad tayo. Ha? Biro lang, ikaw naman hindi ka pa nasanay. Ang cute nyo nga eh. Tsaka maganda ka, gwapo siya. Ikaw ba? Wala ka pa bang balak na mag-boyfriend? Meron naman. Kaya nga ako nakikipag-date eh. Kaso, wala pa lang talaga akong magustuhan. May tatanong sana ako. Huwag ka magagalit ha. Sure, ano ba yon? Bakit wala ka pang nagugustuhan sa mga nakakadate mo? Ano ba yung gusto mo sa mga lalaki? Well, gusto ko yung mas matanda sa akin. Yun lang? Meron pa, pero sa akin na lang yun. Okay lang. Kanya-kanya naman talaga tayo ng preference pagdating sa lalaki. At bilib ako sa'yo. Gwapo nang napili mo at mukhang mabait pa. Wala bang kakambal si Benedict? Papaligaw sana ako eh. Ikaw talaga? Baka mamaya agawin mo pa sa akin si Benedict ha? Ha? Hoy, hindi no? Okay na ako sa mga nakakadate ko. Ikaw kasi ang hilig mo sa ons lang. Ons? As in, one night stand? Oo, yun nga.
Ang wild nung idea pero depende naman talaga sa tao yan. Wild nga, pero parte ng buhay yun. Alam mo naman, meron din tayong pangangailangan. Gets ko naman yon, kaya huwag na natin pag-usapan. Basta alam ko, swerte rin ang magiging boyfriend mo. Sipag magtrabaho, di na problema pang date. Hoy, ano ka ba? Huwag ka nga maingay. Baka mapagkamala na ako mapera niyan. Nako, sa edad mong yan, Miss Era, sure ako malaki na ang ipon mo. Pwede ka na rin bumuo ng sarili mong pamilya eh. Tama ka naman dun sa part na pwede na akong bumuo ng pamilya. Kaya kapag nahanap ko na yung lalaking gustong gusto ko, papabuntis na ako agad para hindi na ako iwan. Di natin sure yan. Yung iba nga kahit kasal na, iniiwan pa rin. Sabagay, pero huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin ko naman na hindi ako yung maiiwan. Dumating na nga po yung next meeting namin at hindi ko alam pero dumating ako na nakadress na medyo maikli. Natural lang na pinansin ng mga office mates ko yon pero ang inaakala nila ay may date ako. Sinabi ko na lamang na meron nga at dahil sanay naman sila na malakas ang loob ko pagdating sa pakikipag-date, as usual, iba ang pakiramdam ko. At habang nagpe-present po si Benedict ng initial studies niya para sa logo at sa packaging namin, kadalasan napaka-critical ko sa mga bagay na yon pero nung siya yung nagpe-present, parang wala akong makitang mali. Nagandahan ako sa mga logo na ipinapakita niya pero taliwas naman yon na sa rational mind ko dahil alam ko rin naman yung ibang graphic artist lang yon. Siguradong marami akong masasabi. Kaya nga nag-imbento na lamang ako ng mga comment at kung ano-ano lang sinasabi ko na revisions kahit walang kakwenta-kwenta. Masipag namang mag-note si Benedict habang nagsasalita kami at kitang-kita sa mukha ko. At kitang-kita sa mukha ni Lian na proud siya sa boyfriend niya. Nang araw na yon ay nagpakitang gila si Benedict at imbis na umuwi para gawin yung mga revisions niya, ay tirambaho niya yon sa pantry namin. At bago matapos ang workday ay may bago na siyang set na ipinakita sa amin. Hindi ko po napigilan ang sarili ko at panay papuri ang ibinigay kong komento, Mama El. Pero bigla kong naisip na kung mapapabilis masyado ang proseso ay baka hindi na kami magkita ulit. Out of the blue, bigla akong naisip na dapat may isa pang set ng studies na iba't iba sa ipinapagawa namin. Lumusot naman yung dahilan ko dahil baka nabubulag kami sa ganda ng logo at packaging na based rin naman sa luma. Ginawa ko pang excuse yung expo sa Vietnam. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero bigla ko ring sinabi na ayos lang kahit mag-overtime pa ako ng weekend para tulungan si Benedict. Naniwala naman siya sa mga sinabi ko noon dahil alam niya na may pagka-perfectionist nga ako pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa brand namin. Hindi ko naman po inaasahan noon na papayag si Benedict at siya pa ang nagsabi sa akin na magkita kami sa isang coffee shop. May nakalaan naman ng fund para sa pagkain namin noon pero nadismaya ako nang malamang kasama pala si Lian. Pero hindi ko rin po inaasahan na si Lian mismo ang magsasabi noon na hindi siya makakasama dahil may family outing sila. Parang nabuhay bigla tuloy yung dugo ko nung sandaling yon. At nagkaroon ng matinding excitement para sa muli naming pagkikita ni Benedict. At hindi ko nga rin po napigilang kiligin sa idea na kami lang dalawa ang mag-uusap doon. Mama El, ang totoong mga kabaliwan ay nangyari matapos ang meeting na yon.
Doon ko po nalaman na hindi pala tahimik na tao si Benedict. Ganun lang siya kapag nasa harap ng ibang tao. Pero nung nag-brainstorm kami, dun na lumabas yung kapilyuhan niya. Akala ko noon ay nagkataon lamang na tumatama yung kamay niya sa akin. Pati na yung pakiramdam ko na lihim niyang pinagmamasdan ang mga labi ko. Pero nung ilang beses nang tumama ang braso niya, sa gilid ng hinaharap ko ay dun ko napagtanto na sinasadya na pala niya yon. Maraming babae ang aalma sa ganoong kabastusan ng isang lalaki. Kahit ako mismo. Pero dahil may nararamdaman ako para sa kanya ay hinayaan ko na lang yun. Napansin ko rin noon na marami namang dumadating at umaalis na magagandang babae sa coffee shop. Pero hindi pinapansin ni Benedict ang mga yon. At nung pasimple na nga akong nagbiro sa kanya, parang kinukuryente sa kilig ang katawan ko sa sagot niya. Sabi niya kasi, bakit pa raw siya titingin sa iba kung kasama na niya yung maganda at pinaka-sexing babae dun sa coffee shop na yon ng sandaling yon. At bago pa matapos ang araw na yon, inamin niya na iba ang nararamdaman niya nung unang beses niya akong nakita. Pero hindi niya nagawang makipag-usap sa akin dahil nag-aaway daw sila noon ni Lian. Nalaman ko rin na on and off na ang relasyon nila. Alam kong mali, pero sumagi na rin sa isip ko noon na hindi naman sila bagay ni Lian. Kaya hindi na rin ako nagtaka na hindi maayos ang relasyon nila ni Benedict. Grabe ka, masyado ka ng bolero. Bakit? Totoo naman na maganda ka eh. Kaya nga nagtataka ako na wala ka pa rin boyfriend hanggang ngayon. Medyo pihikan lang sa lalaki. Pero nakikipag-date ka naman, di ba? Oo, pero wala pa rin akong magustuhan sa kanila eh. Paano kung ako'y manligaw sa'yo? Papasaba ako. Paano ka naman manliligaw kayo pa ni Lian? Oh, ba't naman ang lalim ng buntong hininga mo? On and off kasing relasyon namin ni Lian. Kaya hindi na rin ako sigurado sa nararamdaman ko para sa kanya. Ibig mong sabihin, ayaw mo na sa kanya? Sa totoo lang kasi ayoko talaga sa babaeng payat. Gusto ko yung medyo may laman. Tapos yung mukhang palaban. Si Lian kasi parang lilipa rin na ng hangin sa sobrang payat. Tapos ang amo pa ng mukha eh. Grabe ka naman kay Lian. Seryoso ako ron. Sinabihan ko nga siya na medyo magpataba naman para magkalaman siya. Well, yan yung bagay na hindi mo na dapat pakialaman pa sa kanya. Katawan niya yon, kaya desisyon niya kung anong gagawin niya. Kung ayaw niyang maging mataba, wala ka nang magagawa. Dahil nga dun, parang nawawala na tuloy yung pagkagusto ko sa kanya. Kung ganun, ba't di pa kayo maghiwalay? Mahirap eh. Naghahanap pa ako ng tiyempo. Pero kahit kami pa, hindi ko mapigilan ng sarili ko na magkagusto sa iba. Ibig mong sabihin, may nagugustuhan kang ibang babae habang kayo pa? Oo. Hindi ka naaawa kay Lian? Di naman dapat sa awa binabase yung tagal ng relasyon. Sadya lang talaga na wala nang spark sa aming dalawa. Di na kagaya nung dati, nung bago pa lang kami. Ay, alam mo, kahit nga may nangyayari pa sa amin, parang wala na akong maramdaman na excitement. Ay, huwag na nating pag-usapan yung relasyon nyo. Kwento mo na lang kung ano pa yung gusto mo sa isang babae. Okay, gusto mo ba ng prangkahang sagot? Oo, mas maganda kung ganon. Ikaw? Anong ibig mong sabihin? Lahat ng hinahanap ko sa isang babae, nasa'yo. Gusto kita. Yun na yun. So, tinablan ka nga pala talaga ng charm ko. At kahit di mo sabihin, alam ko na gusto mo rin ako. Naramdaman ko na yun nung ipinakilala ako sa'yo ni Lian. Kung ganon, plano mong mag-cheat sa girlfriend mo? Yung tamang tanong dyan, gusto mo bang subukan? Paano kung
Paano kung gusto ko? Kung gusto mo at payag ka, di walang problema. Sure ka ba? Sure na sure. Kung papayag ka nga, mag-meet tayo ulit mamaya after nitong ginagawa natin. Payag ako. Pero baka kasi may makakita sa atin kung… May kondo ka, di ba? Kung wala kang kasama doon, di doon na lang tayo. Talaga? Sige ba? Mas okay yon kung doon na lang tayo. Mama El, napalunok na lamang ako ng sunod-sunod sa naging usapan namin ni Benedict. Pagkatapos ng meeting namin, sa halip na umuwi ay sumama na lang siya sa akin papunta sa kondo ko. Mag-isa lang kasi ako doon kaya walang ko-question sa akin kung sakasakali. At bago pa may mangyari sa aming dalawa, tumawag pa si Lian kay Benedict. Lumabas pa siya noon pero narinig ko rin naman yung pag-uusap nila. Dinig na dinig ko noon kung paano siya magsinungaling kay Lian. At pagkatapos silang mag-usap, naging agresibo si Benedict. Hanggang sa may nangyari po sa amin. Hindi lang isang beses. Kundi pa ulit-ulit namin yung ginawa ng gabing yon. Yung isang gabing yon ay nasundan pa ng maraming beses. Sunod-sunod na kabalbalan na ang mga ginagawa namin. Halos gabi-gabi na siya na nasa kondo ko at takang-taka naman ng office mates ko dahil sanay sila na ako ang promotor ng mga one round bago umuwi. Sinabi ko na lamang na nagbagong buhay na ako dahil nakakaramdam na ako ng kung ano-ano. Hindi ko na lang sinabi yung nararamdaman ko ay hindi sakit, kundi yung pagkahayok. Pagsapit nga po ng expo namin sa Vietnam ay gusto sana ng may-ari ng kumpanya na sumama doon si Lian para matrain rin sa client servicing. Pero wala siyang passport. Kaya ko naman sanang gawa ng paraan yon pero hinayaan ko na lang kahit hindi siya makasama. Samantalang si Benedict, alam ko noon na may passport siya kaya sinurpresa ko na lang para makasama namin siya sa ibang bansa. Nagulat siya at nagalit nga nung una dahil hindi daw niya alam kung anong idadahilan kay Lian sa pagkawala niya ng ilang araw. Nag-suggest naman ako noon na sabihin na lang na uuwi siya ng probinsya at gano'n na nga ang ginawa ni Benedict. Hindi niya hinayaang makatawag si Lian matapos ang isang beses na nagkausap sila bago ang flight namin. At sinabi na lamang niya na walang signal sa location niya sa probinsya. Natawa na nga lang ako sa katwiran niyang yon at hindi ko naisip na masasaktaan noon si Lian. Nakakatawa mang isipin pero nag-effort ako ng husto para lang makasama si Benedict. Sinagot ko po ang lahat mula sa ticket, hotel at kung ano-ano pa. Dahil ang mahalaga lang sa akin noon ay masaya ako. Yun na siguro yung isa sa pinakamasayang trip ko abroad. Ang saya lang na nagawa naming mag-holding hands in public. Pwede ko rin siyang halikan, yakapin, nang walang kaba. At nung last day nga po namin doon, ay doon po ako natuwa sa sinabi niya. Baby cute. Ano yon, baby pogi? Happy Mansari. Ha? Mansari. 1 month na tayo, di ba? Oo nga no? Akalain mo yun? 1 buwan na rin nakalipas mula nung binihag mo ako sa kondo mo. Wow ha, ako talaga. Sa pagkakaalam ko, ikaw nga yung naunang… Hindi na mahalaga kung paano natin sinimulan. Mas di natin makakalimutan kung paano yun natapos. Tsaka, mapipigilan ko pa ba sarili ko nun? Sa ganda mong yan? Tapos… Tapos ano? Tapos palaban ka pa. Palaban ako kasi nilalandi mo ako ng nilalandi.
Alam mo, si Lian sweet siya. Pero ikaw, hindi ka lang sweet. Maalindog pa. Talaga? Eh di ba mas gusto niyong mga lalaki yung babaeng sweet? Hindi naman lahat sweet lang yung gusto. May iba rin na tulad ko na gusto yung palaban sa lahat ng bagay. Lalo na sa… Hoy, ano ka ba? Kailangan pa bang banggitin yun? Hoy, nagbablush. Kinikilig o nahihiya. Pareho. Kaya wag na lang nating pag-usapan yon. Pero seryoso, may gusto sana akong itanong sa'yo. Ano yun? Kasi di ba nga 1 month na tayo? Pero kayo pa ni Lian. Wala ka bang balak na hiwalayan siya? Ay, wrong timing pa eh. Kasal pa kasi ng ate niya next week. Tapos birthday niya yung kasunod. Ayoko naman makapag-break na may okasyon. Basta magtiwala ka lang. Gagawan ko to ng paraan. So kailan pa yon? Basta, baka nga magulat ka na lang na ikaw na yung sinusundo ko sa office niyo. Sira, hindi pwede yun no? Kahit maging tayo pa. Malaking gulo yun pag nagkataon. May issue ako sa office. Lalo na't alam nila na boyfriend ka ni Lian. Wala naman akong pakialam sa kanila. Ikaw lang yung iniisip ko. Okay na ako sa ganito. Hindi naman ako nagre-reklamo, di ba? Ano? Paano naman naging okay yung ganito? Nagtatago tayo na para mga daga. Oo, aminado naman ako na gusto ko rin to. Pero mas gusto ko yung maging legal tayo. Yung hindi na kailangan magtago. Naisip mo rin pala yon? Salamat ha. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Mas masaya ako kasi nakilala kita. Kung di pa ako dinala ni Lian sa office nyo, hindi ko malalaman na makikilala ko naman pala talaga yung pangarap kong babae. Ako? Ako ang pangarap mong babae? Oo, pangarap kita. At wala na akong pakialam kung hindi ka man maniwala. Eh sino namang may sabi sa'yo na hindi ako maniniwala? Siyempre naniniwala ako, no? Ikaw pa ba? Kung ganon, pag-uwi natin ng Pilipinas, dating gawi pa rin. Hindi ka naman kasi pwedeng pumunta sa amin. Baka bigla na lang ako sa presahin ni Lian. Mahirap na. Wala namang problema sa akin kung doon lang tayo lagi sa kondo ko. Kung mag-check-in pa kasi tayo sa hotel, posibleng may kakilala tayong makakita sa atin at makapagsumbong sa girlfriend mo. Ay, grabe. Ganito pala ang feeling ng mga kabit. Kabit? Di pa naman kami kasal ni Lian para maging kabit ka. So ano? Third party para masosyal pakinggan? Eh ganun din naman yun. Kabit pa rin. Ay, bahala ka na nga. Kabit na akong kabit. Pero isa lang yung sinisiguro ko sa'yo. Magiging sa'yo rin ako ng buong buo. Mama El, sinabi rin sa akin ni Benedict na makamandag daw ako. Pero para sa akin ay mas makamandag siya. Naniniwala ako na rational naman yung pag-iisip namin. Pero hindi ko alam kung bakit umabot ako sa punto na parang desperado na ako sa kanya. Hindi ko na nga naisip kung ano yung posibleng maging epekto ng ginagawa naming dalawa kay Lian. Sa panahon na yon, naniwala ako kay Benedict dahil mukha naman siyang seryoso sa mga sinasabi niya. Lalo na dun sa kagustuhan niyang maging legal kaming dalawa. Yung tipong maipapakilala niya ako sa pamilya niya at sa mga taong mahalaga sa kanya. Ganon din naman po sa akin. Sa tagal ko na kasing nakikipag-date, sa kanya lang po ako tinamaan ng ganoon. Ang kaso, meron na siyang girlfriend. Pero aaminin ko po na sa bawat araw na nakikita ko si Lian, ay may guilt akong nararamdaman. Minsan naman, inggit ang nangingibabaw sa akin. Dahil kahit ano pa ang mangyari, siya pa rin yung kilalang girlfriend ni Benedict. At kapag nagkabukuhan, wala po akong laban. Dahil siya naman talaga yung biktima. Nakakalimutan ko lang yon kapag dumarating na si Benedict sa kondo ko. Minsan nga ay nalilate pa siya ng dating dahil hinahatid pa niya si Lian noon. Pagkatapos naman noon, ay kami ng dalawa ang magkasama sa buong magdamag. Hanggang sa nalaman ko na hindi pala ganoon kagaling si Benedict magtago ng sitwasyon. Lalo na nang mag-open sa akin si Lian.
tungkol sa relasyon nilang dalawa. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Mama El, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko matapos kong marinig ang mga sinabi ni Lian. Para akong sinaksak sa puso. Dahil diretso naman ako magsalita, nung mismong gabing yon ay kinausap ko si Benedict. At sa unang pagkakataon ay nag-away kami. Hindi niya raw maintindihan kung bakit hindi ako makapaghintay. 5 years na raw kasi sila ni Lian at natural lang naman daw na medyo mahihirapan siyang makipaghiwalay. Nagalit siya kasi hindi ko raw noon kayang habaan pa ang pasensya ko. Kung tutuusin naman daw ay mag-6 na buwan pa lang naman yung relasyon namin. At dahil gusto kong maniwala na malakas naman ako, wala na akong ibang sinabi. Medyo nabawasan lang yung pagkikita namin pero sa tuwing pupuntahan niya ako sa kondo ko, hindi pa rin naman nawawala yung gigil namin sa isa't isa. Yun nga lang, maingat na kami pareho sa mga bagay na pinag-uusapan namin. Pero tao lang din naman ako, Mama El. Umabot din ako sa punto na hirap ako tuwing makikita ko si Lian na umiiyak sa assistant ko habang nagla-lunch sila sa pantry. Iniiwasan ko nang sumabay sa kanila para lang hindi ako mahalata. Ibinalik ko na yung pag-aaya ng mga office mates ko na mag 1 round pagkatapos ng trabaho. Minsan, hinahayaan ko na lamang na maghintay si Benedict dahil sa inis ko sa kanya. Hindi ko kasi alam kung may balak pa siyang tuparin ang mga pangako niya sa akin o pinapaasa niya lang ako. At nang matapos yung inuman namin ay hindi ko po inaasahan na muling maglalabas ng sama ng loob si Lian. At saktong ako po ang kanyang nasabihan. O Lian, di ka pa ba uuwi? Nakauwi na iba nating kasama. Mamaya paalis na rin ako. Parang ayoko pang umuwi eh. Bakit? Di ka pa ba lasing? Sa bagay, konti lang ininom mo. Pero tingnan mo yung itsura mo. Mukhang mas malakas pa tama mo kaysa sa amin. Ayoko pang umuwi kasi lalamunin na naman ako ng kalungkutan sa bahay. Bakit naman? Ano bang problema? Syempre, usapang puso, Miss Era. Sorry? Kati kasi nalalamunan ko. Di ba okay naman kayo ng boyfriend mo? Dati, okay naman kami. Pero ngayon kasi, nag-iba siya eh. Nararamdaman ko na parang may iba siyang babae. Ha? Paano mo naman nasabi? Nagbago na kasi siya. Sobrang lamig na ng pakikitungo niya sa akin. At napapadalas na rin yun. Tapos, tuwing tinatawagan ko siya, lalo na sa gabi, laging cannot be reached yung phone niya. Kapag naman nagkukwentuhan kami, parang wala na siyang ganang makipag-usap. Lian, sorry ha, pero magiging brutal na ako. Hindi naman kasi laging babae yung dahilan kaya nagkakaganon yung lalaki. Minsan kasi, nagsasawa lang sila, lalo na kung paulit-ulit lang naman yung ginagawa nyo. O kaya naman minsan, wala talagang rason, as in, ayaw na lang talaga nila. Iniisip ko nga baka na-pressure din siya sa akin last time. Bakit naman? Ano bang ginawa mo? Tinanong ko siya kung kailan siya magpo-propose. Talaga? Kailan mo siya tinanong? Nung kasal nung kapatid ko. Ang nasa isip ko kasi noon, ang tagal na rin namin magkarelasyon, Miss Era. Hindi naman siguro masama na itanong ko sa kanya yun, di ba? Nako, mukhang na-pressure nga. Alam mo, hindi sa kinakampihan ko siya pero kasi yung mga ganong bagay, dapat hinahayaan mo na lang magkusa.
Mas exciting pag ganun. Kasi dun sa ginawa mong pagtatanong, pwedeng ang dating nun sa kanya, minamadali mo siya. Nagbaka sakali lang naman ako noon. Para kasi sa akin, siya na talaga eh. Siya na yung gusto kong pakasalan. Pero mukhang may iba pa siyang plano sa buhay. Kung iniisip mo yung haba ng relasyon nyo para maging basihan ng pagpapakasal nyo, baka mabigo ka lang din tulad ko. Alam mo naman yung kwento ko, di ba? Iba naman yung kwento nyo eh. Tsaka hindi naman ako aasa kung wala siyang sinabi sa akin noon. Ha? May sinabi siya? As in, pinangakuan ka ng kasal? Ganun na nga. At naniwala ka naman. Eh bakit naman hindi? Eh boyfriend ko naman siya. Mahal ko siya at alam ko na mahal din naman niya ako. Hindi naman kami tatagal ng ganito kung hindi namin mahal ang isa't isa. Hindi naman sa gusto kong malungkot ka ha. Pero minsan kasi, di tayo dapat masyadong nag-e-expect. Mas masakit yung umasa sa basta pangako lang. Mukhang malalim din ang hugot mo, Miss Era. May problema ka rin ba? Ha? Ay naku, wala. Wala naman akong problema. Nasabi ko lang naman yung mga yon. Mama El, sa puntong yon ay doon ko napagtanto na hindi lang pala init ng katawan yung nararamdaman ko para kay Benedict. Sa totoo lang, mahal ko na pala talaga si Benedict ng mga panahong yon. Yun ay kahit alam ko na pinagsasabay niya kami ni Lian. At dahil sa pangako niyang hihiwalayan niya si Lian ay naisipan kong itigil na yung pagpipills ko. At dahil healthy naman ako, gumana yung naisip ko. 1 buwan matapos kong itigil yung pagpipills ay nabuntis po ako. Nung panahon yon, hindi ko alam kung paano pumasok sa isip ko na gawa ng paraan para mag-resign sa trabaho si Lian. Para hindi niya malaman ang tungkol sa pagbubuntis ko. Halos araw-araw na rin naman siyang may sablay noon at once a week kung umabsent. Kinausap ko po siya ng masinsinan at bago matapos ang usapan namin yon ay nagdesisyon noon si Lian na siya na ang makikipag-break kay Benedict. Sinigurado ko naman na hindi siya napilitan lang na gawin yon. Hanggang sa maisip na nga po niya na magpahinga muna sa trabaho at umuwi muna sa probinsya nila. Hindi po nagtagal at sinabi na sa akin ni Benedict na wala na nga raw sila ni Lian. Nung una po ay nagselos ako dahil kita ko yung lungkot sa mukha niya nang sabihin niya yon. Pero naisip ko lang na normal lang naman yon dahil may pinagsamahan naman talaga sila. Medyo nagsisi din ako na nagpabuntis ako dahil naisip ko noon na sana kinausap ko na muna si Lian. Baka mas maaga pa silang nag-break at sa loob-loob ko naman, okay na rin yun. Para may dahilan na rin si Benedict na pakasalan ako at hindi na magloko. Tuwang-tuwa po si Benedict nung malaman niyang buntis ako. Ni hindi man lang niya naisip noon na sinadya kong mangyari yun. Sinabi rin kasi ng OB ko na hindi naman daw talaga ako 100% effective or hindi naman talaga 100% effective yung pills. Pagkatapos nga ng first visit namin sa OB ay nagbago na naman si Benedict. Para na siyang bata noon na sabik na maghintay sa Pasko. Lalo siyang nagsipag sa trabaho at kung ano-ano agad ang binili niya para sa baby namin. Hindi rin po niya nabanggit si Lian na para bang mabilis lang siyang nakalimot sa nangyari sa kanila. Mama El, akala ko noon, yun na ang simula ng happily ever after ko. Dahil sinabi niya noon na dapat siguro simulan na namin ang magpakita na magkasama kami. Pero hindi po yun naging madali.
Kamusta sa office nyo? Nasabi mo na ba yung tungkol sa atin? Oo, pero paunti-unti pa lang. Ang hirap kaya magsinungaling. Ngayon ka pa talaga nahirapan? Halos na-master na natin yung pagsisinungaling nung kami pa ni… Oh, pati mo siya mabanggit. Di ka pa ba nakaka-move on sa kanya? Ha? Siyempre naka-move on na ako. Nainis lang ako kasi ang kapal ng mukha niya. Siya pa yung may gana mang iwan. Sa boring niyang yun. Wala na nga siyang ibang alam kundi mag-aya manood ng sine. Tapos, pagdating sa kama para siyang estatwa. Di katulad mo na kahit buntis na, fight pa rin. Alam mo, parang wala ka ng ibang bukang bibig kundi yan. Yan lang ba nagustuhan mo sa akin? Siyempre hindi. Huwag na nga natin pag-usapan yan. Kwento mo na lang yung inimbento mong kwento sa office niyo tungkol sa ating dalawa. Ay, yun na nga. Sobrang curious nilang lahat kaya nag-imbento na naman ako ng kwento. Sinabi ko dun sa chismosa kong assistant na nakita kita at nakakwentuhan after ng breakup nyo ni Lian. Tapos sinabi mo na pakita ko na interes sa'yo. Oo, ganun na nga. Pero sinabi ko rin na ayaw ko sanang patulan yung pag-aaya mong lumabas tayo at nilabanan ko yung nararamdaman ko kasi ayokong ma-in love. Tapos, doon naman pumasok yung issue na ng babae ka raw habang kayo pa ni Lian. Di sana sinabi mo na napraning lang nung si Lian kasi gusto na kagad niya magpakasal pero hindi pa ako ready. Tingin mo hindi ko naisip yan? Siyempre yan mismo yung sinabi ko sa kanila. Dinagdagan ko na lang na sa kapipilit ni Lian sa'yo na pakasalan mo siya, tuluyan ka nang nanlamig sa kanya. Ay, sobrang hirap magsinungaling. Medyo totoo rin naman yun. Nagsawa naman talaga ako kay Lian dahil doon sa pangungulit niya. Buti na lang talaga taga-teatro ako nung college Kaya kahit papano convincing naman yung pag-arte ko. Nakuha ko yung simpatsya nila Kaya nga nagustuhan kita. Lagi kami solusyon sa mga problema. Tulad nitong nararanasan natin ngayon. Ewan ko ba? Pero hindi solusyon yung tingin ko sa ginagawa ko Para kasing dinadagdagan ko palalo yung problema. Ano pa bang inaalala mo? Wala na kami ni Lian at malabo na magkabalikan kaming dalawa. Ikaw na yung mahal ko. Kayo ng baby natin. Alam ko, pero… Pero ano? Ewan ko. Weird kasi nitong nararamdaman ko, hindi ko mapaliwanag. Sus, huwag mo na isipin yun. Importante, andito ako sa tabi mo. Sayo-sayo na ako. Dapat nga, mas masaya ka na ngayon kasi wala ka ng kahati sa akin. Masaya naman ako, pero… Sa tingin mo, maniniwala pa kaya sila sa mga kwento ko pag nalaman nilang nabuntis mo ko? Ikaw lang makakasagot niyan kasi ikaw yung nakikipag-usap sa kanila sa office Kasi kung sa akin sila dedirekta, baka masabi ko kung ano yung totoo. Umayos ka nga. Kasiraan nating dalawa yon kapag nalaman nila. Oo na, pero kaya mo namang lusutan yun kung sakali, di ba? Ay, susubukan ko. Mama Ella, para suportahan yung kasinungalingan ko sa office tungkol sa pagbuntis ko ay pinalabas ko na premature yung baby ko. Kahit ang totoo ay sakto lang naman yon sa buwan. At sa galing ko nga mag-imbento ng kwento, napaniwala ko sila ulit at nakuha ang simpatya niya. Naging masaya naman ang pagsama namin ni Benedict pagkatapos noon. At minsan, nababanggit ko sa kanya ang tungkol sa kasal pero never ko namang ipinilit yon kahit nangako naman siya na magpapakasal kaming dalawa. May time na pinapaalala ko sa kanya pero hindi naman niya pinapansin. Binanggit ko rin na okay lang naman kahit sa huwes lang kami ikasal pero ngiti lang ang isinagot niya sa akin. Hindi ko na rin naman yung ipinilit bilang respeto. Madalas kaming lumabas para mamili ng baby stuff. At nung time na yon, aminado po ako na mas malaki ang ambag ko pagdating sa pamimili. Freelancer kasi siya at madalas late ang sweldo niya. Minsan nga, tinatawaran pa. Naiintindihan ko naman yun pero may mga pagkakataong sumama ang loob niya sa akin nang bumili ako ng mumurahing gamit para sa baby namin. Hanggang sa nasundan pa yon ng ilang hindi pagkakaunawaan at yung pinakamalala ay nung napagtanto ko na parang kinakarma na ako sa lahat ng nagawa ko. Ligtas kong naipanganak ang baby namin at patuloy din ang success ng kumpanyang pinapasukan ko.
Pero sa kabilang banda, nagkaroon ako ng hinala na may ibang babae si Benedict. Na kahit may anak na kami, hindi pa rin siya nagde-decide na lumipat sa kondo ko. Kapag pinapaalala ko yon ay kung ano-ano na lang ang naging excuse niya. At habang tumatagal, napagtanto ko na yung mga excuse na ginamit niya noon kay Lian ay ginagamit na rin niya sa akin. Napastalk tuloy ako noon sa social media account niya. Ang kaso, wala naman akong nakita. At ewan ko ba Mama El, pero parang may nagtulak noon sa akin na stalk naman si Lian. Doon ko po nalaman na nasa Palawan na pala siya at may bago na ring trabaho. Nung una, wala naman ako napansing kakaiba. Hanggang sa may nakita akong picture niya na sumagot sa lahat ng tanong sa isipan ko. Halos mayanig po ang buong pagkatao ko na mapagtanto ko na si Lian pala yung babae ni Benedict. Sa ikalawang pagkakataon, pinagsabay niya kami ni Lian. Ganun pala yung pakiramdam ng maloko at ipagpalit ka sa ibang babae. Ang mas malala pa, nagkabalikan lang silang dalawa. At ako, bigla na lang nawala ng halaga para kay Benedict ng ganun-ganun na lang. Akala ko pa naman noon kapag nagkaanak na kami ay hindi niya na ako iiwan. Pero, hindi pa rin pala sapat sa kanya yung ganun. Wala akong maiyakan ng araw na yon kasi nagsinungaling ako sa lahat. Tanging ang anak ko lang ang nararamdaman ko na pwede kong maging kakampi sa buhay ko. Hanggang ngayon, Mama El, ay yung anak ko na lang ang kinakapitan ko. Sa lahat ng pinagdadaanan ko at sa lahat ng pagkakamaling nagawa ko. Inisip ko na lang na yung anak ko ang pinakamalaking blessing na dumating sa akin. Nangako po ako sa sarili ko na hindi ko siya pababayaan. At sa ngayon, wala na kaming komunikasyon ni Benedict. Wala akong natatanggap na paliwanag o kahit anong mula sa kanya. Hindi ko nga alam kung anong meron kay Lian na wala ako at mas pinili pa rin siya ni Benedict. Aaminin ko po, hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ako pero wala na ako magagawa. Yun na nga siguro ang karma ko, Mama El. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po sa pagbabahagi nito sa programa nyo. Sana po ay maging aral ito sa iba, lalo na ang nangyari sa akin at hindi natularan pa. Maraming salamat din po sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS at mananatili kayong number 1 sa puso naming mga tagapakinig nyo. Muli, ako po ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ira. 1.1 Radyo Nobela. Radyo Nobela. Panahon ng pagkakataon. Barangay LS 91.1 forever. Mga kabarangay, mahalagang matutunan natin kung paano irespeto ang relasyon ng iba. Kung alam nating may karelasyon na ang isang tao, matuto tayong lumagar kung saan tayo nararapat. Huwag tayong magpadala sa tukso na para wala tayong masaktan. Mas masaya kasing magmahal nang hindi ipinipilit yung pagsasama kahit may isang tao na nahihirapan na. Sabi nga ng ating letter sender na si Ira, maging aral sana sa iba yung ginawa niya at huwag nang tularan pa. Yun ay dahil kapag mas pinili nating gumawa ng tama at mabuti, hindi magiging maramot sa atin ang tadhana. Ito yung yung pinakatamang phrase dun sa kwento natin na mula sa ating kabarangay na si Ira ay sana'y maging aral yung ginawa niya at huwag nang tularan pa. Minsan kasi pagdating sa pag-ibig, tayo mga tao, nagiging marupok tayo, no? Oo, minsan dahil gwapo, mukhang mabango,
Tapos mukhang matalino. Ayan, nai-inlove na agad ang lola mo, ganon. Pero hindi natin naiisip minsan na yung mga panlabas na kaanyuan ay hindi basehan ng tunay na pagmamahal at ng tunay na pag-ibig. Minsan kasi yung mga taong hindi pa kaitsurahan or hindi man pangit pero hindi yung tipo natin, sila pa yung makapagbigay sa atin talaga ng tunay na kaligayahan. Totoo yan mga kabarangay, kaya huwag kayo magpapadala sa kapugihan lang talaga naman. Baka kasi yung kapugihan niya, hindi naman pala siya tunay na lalaki. Tsare! Hindi. Pero, kidding aside mga kabarangay, huwag tayo magpapadala sa mga mabubulaklak na salita. Ayan, ang tamang term doon eh. Huwag tayo magpadala sa mga pambobola na ginagawa sa atin, Maniwala tayo na ang relasyon na hindi galing sa agaw ay isang mga successful na relasyon. At ang mga relasyon na nagaling sa agaw ay hindi po nagtatagal at may karmang kasunod. Pero hindi if you want to have a stress-free and ano ba tawag doon? Yung simpleng relasyon sa isang lalaki or sa isang babae o sa isang relasyon na itself. Kung gusto niyo ng isang matiwasay na relasyon, piliin niyo yung taong parehas niyong pinipili ang isa't isa. Hindi yung dahil inagaw ka niya or inagaw mo siya dun sa jowa niya or dun sa boyfriend niya. Grabe, ang hirap kaya ng ganung sitwasyon na wala kang peace of mind. Sa totoo lang, kaya wag niyo pong pipiliin na yung ganon, wag niyo pipiliin na dahil lang sa napugihan ka, kaso may jowa ano kayang gagawin ko? Landiin ko kaya? May mga ganong pagkakataon na minsan babae yung nagpapakita ng motibo or minsan yung lalaki naman talaga sadyang makate, ganon. Diba? Pero mga kabarangay, wag po nating gawing habit yung panloloko ng ibang tao. Kasi alam nyo po, ang pinakamasakit na pakiramdam isa sa pinakamasakit na pakiramdam ay yung lokohin tayo. Yung tipong ipagpalit tayo sa iba kahit ginawa na natin lahat at ibinigay na natin lahat, hindi pa rin natin deserve na maloko at lokohin, di ba? And that was Christian Bautista. The Way You Look at Me. Huwag kayong magpapadala sa tingin-tingin lang. Huwag kayong magpapadala dyan. Baka kasi dahil sa tingin, ay nako, lumagkit ang tinginan, may jowa naman pala. Huwag niyong hahayaan ang sarili niyo na tawagin kang kabit, no? Ang sakit kaya sa pakiramdam, no? Na, ay, kabit yan. Although kahit hindi ka sa once na makiapid ka sa hindi mo jowa, pwede ka nang sabihan ng kabit ang term, Kasi wala namang ibang yun, third party, sinasyal mo lang. At dahil sa ginawa niya yan ng ating kabarangay, ay nako, alam nyo, feeling ko naman talaga, feeling ko lang naman talaga kailangan niya ng Fungisol. Oo, dahil yung mga kati-kating yan, ako. Ito lang mga kasagot sa lahat ng kati-kati sa balat. Basta kamot dito, kamot doon, baka dulot ng fungi yan. Huwag ka magtiis at i-Fungisol mo na yan. Ulitin ko kabarangay, i-Fungisol mo na yan. Pero yung kate, ni Ira at ni Benedict, parang hindi kaya ng Fungisol yun Basta kati-kati sa balat, dulot ng fungi gaya ng buni, an-an, adipungahadhad at iba pang problema sa balat na sobrang kate at dulot ng fungi, i-Fungisol mo yan. Mabibili ito sa mga pharmacies na malapit sa inyo. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Oras sa Barangay at 10:45. Magbabalik po ang inyong mahal na mama para sa programang Sikat sa Barangay. I-message niyo ako sa Mama L Space Susana para ipashoutout na natin at ilabas na natin ang sama ng loob niyo ngayong araw na ito ng Martes. Mga Marites. Diba? Pagka-rhyme pala yun. Mama L Space Susana po ang aking Facebook page or sa Barangay LS 91.1 Lucena Facebook page. Pwede rin sa 0968-2502-830. Muli, magbabalik po ang inyong mahal na mama. Ako po si Mama L ng Barangay LS 91.1 forever.